Good morning guys. Sisimulan na natin ang pinakasimpleng lesson sa JavaScript and sa OOP foundations natin. Kapag website ang pinag-uusapan, si HTML ang structure, si CSS ang design, at si JavaScript ang nagbibigay ng galaw at behavior. Kapag may button na kiniklik, may total na kinocompute, o may content na biglang nagbabago. Si JavaScript yung gumagawa dito behind the scenes. Sa mga browsers natin, meron ng JavaScript engine. Ibig sabihin, pwede tayong mag-test agad gamit ang Chrome, Edge, o Brave browser o Firefox man yan. Pindutin lang natin ang F12, buksan ang console tab, at i-type ang console.log. Diyan natin makikita ang output, warnings, at errors habang nag-aaral tayo. Para i-connect ang JavaScript sa HTML, gamitin natin ang script tag. Sa small demo, pwedeng internal script, pwede ring external script, or pwede ring inline script. Pero sa actual project, mas organized ang external JavaScript tulad ng app.js. Tandaan, kapag may src attribute, browser ang kukuha at magpapatakbo ng code mula sa file na yon. Ang syntax ay grammar ng programming language. Case sensitive ang JavaScript, kaya magkaiba ang student name at student name na all lowercase. Pansinin din ang quotation marks, parentheses, curly braces, at tamang spelling. Isang maliit na character lang ang mali, pwedeng hindi tumakbo ang buong instruction. Every program works with values. Ang string ay text, number ay numerong pwedeng i-compute natin. Boolean ay true or false, undefined ay wala pang assigned value, at null ay intentional na walang laman or empty. Important ang data type dahil dito nakadepende kung anong operation ang pwedeng gawin sa value. Imagine, ang variable ay labeled box. Gamitin natin yung cons kapag hindi natin i-reassign ang box. At let kapag expected na magbabago ang value. Sa example natin, fix ang student name pero nababago ang score. Yan yung practical difference nila. Ang cons ay immutable habang ang let ay mutable. Operators are symbols that perform actions. Kapag pinagsama natin ang values at operators para makabuo ng result, expression ang tawag doon. Dito, price times quantity ang expression at ang result nito ay sinisave natin sa total. Comparison operators return true or false. Tapos, ginagamit natin ang logical operators para pagsamahin ang conditions. Sa example, kailangan parehong pasado ang score at active ang enrollment. Dahil true ang dalawang condition, true rin ang final result natin. Hindi lang console.log ang console. May console warn para sa warnings, console.error para sa error message, at console.table para mas malinaw yung arrays o objects. Ito ang isa sa pinakamabilis na way or paraan natin para makita kung tama ba ang values habang tumatakbo yung program natin. Kapag maraming values na magkakaugnay or connected, huwag silang ikalat sa maraming variables. Pwede natin silang pagsamahin sa object, literal. Ang name, course, score ay properties ng isang student object. Mas organized at mas madaling basahin. Ang object pwedeng magkaroon ng behavior, hindi lang data. Kapag function ang nasa loob ng object,
method ang tawag natin. Ang this.name ay tumutukoy sa name property ng current object. So, parang sinasabi natin, gamitin mo ang name na pag-aari ng object na to. Ngayon, paano kung maraming students ang gagawin natin? Dito, useful ang class. Ang class ay blueprint sa constructor. Tiyatanggap natin ang values na kailangan ng bawat bagong object. So, isang beses lang natin isinusulat ang structure at behavior. Tapos, reusable na. Objects and instances. Kapag gumagamit tayo ng new student, gumagawa tayo ng instance o actual object mula sa blueprint. Parehong galing sa student class, sina Anna at Ben. Pero may sarili silang name at score. Same structure, different data. Sa procedural approach, step by step ang program. May separate variables at function. Parang recipe. Madaling sundan sa small tasks, pero kapag dumami ang data at functions, pwedeng mahirap makita kung alin ang magkaugnay. Sa object-based approach, pinagsasama-sama natin ang related data at methods sa isang object literal. So, mas malinaw ang relationship dahil nasa isang container ang student information at action ito. Sa class-based approach, blueprint ang ginagamit para gumawa ng maraming similar objects. Maganda ito or much or best ito kapag maraming users, students, products o accounts na pare-pareho ang structure at methods. Pero magkakaiba yung values. Compare the three approaches. Quick comparison natin to. Procedural is direct at bagay sa small tasks. Object-based groups related data and behavior is one object. Class-based creates reusable blueprints for many similar objects. Walang automatic na winner. Pili ng approach based sa size, reuse at complexity ng project. Tracing means susundan natin ang code line by line at i-update natin ang values. Nagsimulang score sa 70, nagdagan ng 10 kaya naging 80, then chinek ang condition na score greater than or equal to 75. True yon. Kaya passed ang output. Normal ang error sa syntax error. May mali sa grammar ng code. Dito kulang ang parenthesis sa console.log. Basahin ang error.message, tignan ang line number at i-check ang matching parenthesis, braces at quotation marks. Sa reference error, gumagamit tayo ng variable name na hindi lang kilala ng JavaScript. Gumawa tayo ng student name, pero student name ang tinawag. Dahil case sensitive ang language, magkaibang identifier yon. Fix, gamitin ang exact spelling at capitalization. So, challenge time, gumawa ng product object na may name, price at quantity. Then, gumawa ng compute total method na nagmumultiply ng price at quantity. Pause muna itong video natin, so subukan nyo sa sarili nyong editor or runner. At saka i-check ang possible answer na lumalabas dito. So, lesson recap. So, ayun guys, kompleto ng foundation natin. So, na-connect natin ang JavaScript sa HTML, gumamit ng variables, data types, operators, expressions at console tool. Nakagawa tayo ng objects at classes. Na-compare natin ang 3 programming approaches at nag-trace at nag-debug ng basic programs. Huwag lang panoorin yung video, i-type, baguhin ang values at gumawa tayo ng sarili nating version. So ayun lang guys, hindi pa natin na-connect totally ang HTML sa JavaScript. Next time gagamit naman tayo siguro ng query selector or get element ID para makita na natin na gumagana talaga ito sa HTML. So ayun lang guys, thank you for watching.